Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman thank you. God bless. Silangan repercussions. Kinausap ni Dongsu ang inspektor, itinuro na ang kanilang kupunan ay binubuo lamang ng 3 tao, at tinanong niya kung tatanggap sila ng tulong kung makatagpo sila ng isang bagay na lubhang mapanganib. Napangiti ang inspektor at tumugon tayo na nagpapahiwatig na kailangan nilang harapin ang mga hamon sa hinaharap ng walang anumang garantiya ng tulong mula sa labas. Kaya't ang mga tanong ay hindi sayo tungkol sa kanyang takot, ngunit mga aso. Sino ang tumatanggi na natatakot? Pagkatapos ay tinanong ng monghe kung pinapayagan silang gumamit ng kanilang mga personal na armas at kinumpirma ng inspektor na kaya nila. Habang papalabas na sila ng bus, may napansin si Tangshan. Ang mga monghe ay nag-iiwan ng isang kababalaghan kung ang monghe ay mayroon ng sandata na gawa sa dimensional na material bago ang pagsusulit ng mga ngaso. Sa loob ng piitan, ang pasukan ng grupo 14 na ay nalilinis at sila ay nagpatuloy pa kapag ang pangkat 15 na kinabibilangan ni Dongsuo. Kaya't kung sinong monk ang makakarating sa entrance door 175, nakakaramdam sila ng excitement habang papasok sila at naalis na ang kanilang pasukan. Si Monk ang nangunguna kaya kinabahan si Dongsuo at nagtataka siya kung bakit nauuna si Monk sa lahat. Sa isang sandali ng pagkataranta, si Dunks na sumisigaw na kung sino ang dapat magbantay sa kanyang paligid, ngunit mabilis niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at inilagay ang isang kamay sa kanyang bibig. Sinusubukang manatiling tahimik. Sa kasamaang palad, siya ay ginawa ng isang pagbabawas ng punto dahil siya ay naakit ng isang halimaw na may ingay sa halip na unang kumuha ng isang safety zone. Tahimik, sinisigaw ito ng isang skeletal monster. Kaya sino? Ngunit madali niya itong hinahawakan, sinunggaban at binasag ang nilalang. Ang pag-akit sa halimaw na may distraction at pagbaba nito habang abala ito ay tila isang napakatalino na plano para kay Dongsuo. Tanong niya. Kaya sino kung kasalukuyang ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa paghahanap? Ngunit bago niya maiparating ang kanyang mensahe, hindi sinasadyang na-trigger ni Dongsuo ang isang booby trap sa pamamagitan ng pagtapak sa isang bagay. Nagsisimulang umulan sa kanila ang araw at naging matindi ang sitwasyon dahil ang monk witness ang bitag. Ipinapaalala nito sa kanya ang isang katulad na sitwasyon kung saan nailigtas niya ang kanyang kapatid mula sa isang katulad na bitag sa panahon ng pag-atake ng halimaw sa kanilang templo. Nakaramdam siya ng pananagutan at humingi ng paumanhin sa kanyang kapatid sa paniniwalang kasalanan niya kung bakit siya humantong sa panganib. Kaya't sino ang mahusay na humahawak sa Arrow Rain? Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sandata sa isang pabilog na galaw upang lumikha ng isang proteksyon na kalasag, si Dongsuo ay humanga kay Dongsuo na may kahangahangang mga kasanayan sa sibat, gayunpaman si Dongsuo ay hindi nagbigay ng sapat na pansin. Sa ilalim ng mga ito upang gumuho, lahat sila ay nahulog sa isang butas sa lupa, nagsasara muli sa itaas nila. Dumapa siya sa kanyang likuran, at sa sandali ng kawalan ng katiyakan, iniisip niya kung ito na ba ang katapusan ng kanyang mga pangarap. Sa loob ng saradong lagusan, ang grupo, Hills Drawing Wide Agro. Namangha si Dongsuo sa konsepto ng malawak na agro. Kaya't sino sa kabilang banda ang nakahanap na ito ay pabor dahil siya ay hinalinhan na hindi na kailangang hanapin ang mga halimaw dahil sila ang pumunta sa kanila sa halip. Kaya't sino ang natutuwa na ang mga monghe na malawak ang agro na kasanayan ay nagliligtas sa kanila mula sa paghahanap ng mga halimaw. Kaya't sino ang kumikilos sa pamamagitan ng pagsipa ng malakas sa lupa na naging dahilan upang bumagsak ito at lumikha ng isang pagbubukas upang tumalon mula sa bundok na hinahangaan mo. Kaya sino ang mabilis na kasanayan? Kaya't sino ang nag-imbita kay Monk na sumali sa kanyang clan, ngunit si Monk ay tila naguguluhan at hindi lubos na nauunawaan ang ideya. Nalipat ang kanilang atensyon nang mapansin nila ang isang grupo ng mga skeletal monster na tumatakbo palapit sa kanila. Napagtanto ni Dongsu ang kabigatan ng sitwasyon. Pakiramdam na sila ay nasa problema. Mabilis na gumanti ang monghe at tumalon din siya palabas ng butas. Inialok niya ang kanyang sandata kay Dongsuo upang kunin na nagpapahintulot sa kanya na mabunot mula sa bongdong.
Kung sino ang humawak ng sandata, ay napagtanto ang kanilang plano na gamitin ang malawak na kasanayan ng mga monghe upang ilabas ang lahat ng mga halimaw at pagkatapos ay habulin sila pababa. Matagumpay na nahugot ka ng monghe sa labas ng butas, habang si Don Shu ay lumabas mula sa kabuuan. Namangha sila nang makitang inalagaan na ni Esau ang lahat ng paparating na halimaw na humahawak sa kanila ng mag-isa. Kaya't sino ang mapaglarong umaalog ng isang kalansay na nagsasabi sa monk at dongsuit na linisin ang natitirang mga halimaw at sundan siya? Sigurado si monk. Kung kaya't kung sino ang nasa likod niya. Lubos na humanga si Dong Su sa mga kasanayan sa Soho na nakitang siya ay napakahusay at epektibo. Lahat sila ay nagtutulungan at inaatake ang mga natitirang skeletal monsters, mabilis silang nililinis. Nagtataka si Dong Suo kung ginamit ni Esau ang kanyang mga kasanayan sa paghahanap para mahanap ang booby trap at ngayon ay epektibong ginagamit ito laban sa mga halimaw para mabilis silang mapabagsak. Nagpadala ka. Papuri mula kay Dong Suuso, sino ang nakatanggap ng notification na nagpaalam sa kanya na nakakuha siya ng 42 performance points. Sa loob ng control office, nakatanggap ang isang senior officer ng impormasyon na babalik ang isang team mula sa piitan, na ikinagulat niya dahil 30 minuto na lang ang nakalipas mula nang pumasok sila sa senior inspector. Alam na ang mga misyon sa piitan ay karaniwang tumatagal ng humigit kumulang 5 oras. Sa karaniwan ay nagtataka kung nagkaroon ng aksidente o hindi inaasahang pangyayari. Hinihingi niya ang numero ng grupo at ang opisyal na tumitingin sa data sa kanyang desktop ay nagpapaalam sa kanya na ang grupo 15 nito at ang lahat ng mga miyembro ng Vitals ay normal. Nagulat ang senior inspector nang napagtanto niyang napaka-Parks team na agad niyang nakipag-ugnayan sa Esau. At mga tanong kung bakit nakabalik na sila ng buong kumpiyansa na ipinaalam sa inspektor na matagumpay nilang naisagawa ang misyon. Ang paghahayag na ito ay mas ikinagulat ng senior inspector. Ang hindi pangkaraniwang pagganap sa piitan at ang kahirapan sa pagsukat ng pinakamataas na istatistika sa isang antas ng isang piitan ay maaaring nag-ambag sa kanilang napakabilis na pagkumpleto. Iminumungkahi niya sa inspektor na panoorin ang video para mas maunawaan. Sa isang mataong ST, si Dunks, na may hawak na telepono sa isang stand ay nag-address sa kanyang mga subscriber na nag-aanunsyo na oras na para sa So Clans vlog kung saan dadalhin niya sila sa kanilang mga pang-araw-araw na aktibidad sa clans. Namuo ang pananabik sa kanyang mga manonood habang sabik silang naghihintay na makita kung ano ang inihanda niya para sa kanila. Gayunpaman, si Dunks, na nagpaalam sa kanila na magpapakita muna siya ng clip mula sa kanilang party warming sa bahay. Sa loob ng opisina ng Esau Clan, nagsisimula sila sa mga pagpapakilala ng miyembro. Ang unang taong ipinakilala ay ang kanilang ultra-sexy at super cute na nutritionist, si Granny Socia, na nagsisilbi rin bilang kanilang cook. Habang siya ay abala sa pagpuputol ng isang bagay, hiniling ni Dong Suo sa kanya na kumustahin ang mga subscriber. Naiirita si Lola sa galit na tumugon, sinabihan si Dong Suo na iwan siya mag-isa. Habang naliligo siya sa trabaho ay binalaan niya ito na mawala ang pagtataas ng kanyang kutsilyo at tungkol sa paggawa ng mga sausaji gamit ang kanyang bituka ay nagulat si Dong Suo at pakiramdam niya ay maaaring ang kanyang mga tainga. Nagsimulang magdugo nang marinig ang kanyang mabangis na mga salita habang si Jiao Niu ay kumakain kasama ang kanyang ama at tinanong si Jen kung ano ang ibig sabihin ng lola ng kanyang mga asong pananakot na at walang aksyon. Tiniyak niya sa kanila na siya ay talagang napaka-sweet at mabait sa kabila ng kanyang nakakatakot na kilos. Binuksan ni Dong Suo ang isang sliding door para ipakilala ang ikatlong miyembro ng Uso Clan, ang monghe na si Myung Jin, na kilala sa kanyang kadalubhasaan sa malawak na agro at spear skills. Sa loob, nakita nila si So Hu at ang mga monghe na nakaupo sa isang mesa na nagsasaya sa kanilang pagkain, Dunks, para ipaalam sa kanyang mga subscriber na ang monghe na may salamin sa ulo ay ang aking batang si Jin. Inimbitahan ni Monk si Dong Suo na sumama sa kanila sa pagkain, at sinamantala ni Dong Suo ang pagkakataon na hilingin kay Monk na magsabi ng isang bagay sa kanilang mga subscriber. Nag-alinlangan sandali si Monk, ngunit pagkatapos ay ibinahagi niya na nahaharap siya sa mga makabuluhang hamon mula sa masasamang demonyo. Gayunpaman, sa tulong ng ang sibat na iniwan ng kanyang kapatid para sa kanya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may humaharurot na truck patungo sa kanilang pintuan.
It's Geno. Geno informed so that they are all set, prompting them to quick take a hop on his truck so spot a flying drone following them from the air and asking what it is at kung dapat niya itong ibaba. Mga aso, sino ang nagpapaliwanag niyan? Ito ay isang lumilipad na drone na ginagamit para sa pagtatala ng kanilang mga aktibidad. Kinausap ni Dongsu ang kanyang mga subscriber. Ipinaalam sa kanila na nasa ruta na sila para harapin ang quest sa Gate 30 at District 4. Pagdating sa piitan, ipinakita ni Dongsuo sa kanyang mga subscriber ang isang asul na portal sa likod ng barrier na siyang unang paghahanap sa piitan ngayon ang ESO Clan. Ipinapaalam niya sa kanyang mga manonood na gagawin niya. Mag-upload ng kahangahangang video kapag nakabalik na sila. Dahil ang kanyang nagising na kakayahan ay image memory at dapat nilang bantayan ang kanilang mga notification. Pagpasok nila sa piitan, nakasalubong sila ng maraming paniki na nagpapahiwatig na isa itong paniki. Piitan. Donks. Tinanong mo kung sino? Kung mayroon siyang anumang mga kasanayan sa mahabang hanay, ngunit kung gayon sino ang hindi nagtataglay ng anumang monghe ay kukuha ng kanyang kahoy na clapper. At sinimulan itong pindutin habang umaawit sa kanyang wika. Nagsisimulang magtipon ang mga paniki sa itaas nila at ipinakita ito ni Dongsu sa kanyang mga subscriber. Na itinatampok kung paano kakaiba ang reaksyon ng mga paniki sa tunog ng tambol na gawa sa kahoy ng mga monghe. Inaatake sila ng mga paniki, nagkukumahog patungo sa monk. Bilang tugon, ginamit ni Monk ang kanyang sandata para magpakawala ng apoy na gulong, nagsusunog ng nag-ilaw. Bawat umaataking paniki sa wakas ay lumilitaw ang amo ng kulungan ng paniki ng napakabilis na umaatake sa amo. Umupo at magsimulang maghukay ng mga bato ng dugo mula sa daan-daang paniki na kanilang natalo. Ipinaalala ni Eso na magmadali dahil bukas ang pinto ng piitan para makaalis sila. Si Miss Oh Kim mula sa mga nagbabalik na tseke ng Departamento ng Kontrol. Ang mga komento sa Dongsu's Bat Dungeon video kung saan pinupuri ng mga tao ang ESO Clan para sa paggawa ng misyon na mukhang madali kahit na hindi ito ganoon kasimple. Samantala, ipinaalam sa kanya ni MR Park habang sinusulyapan ang screen ng kanyang telepono na itinatagna ng ESO Clan ang kanilang opisina sa Civil District 4 at mahusay nilang nililinis ang Level 1 Dungyon sa lugar. Ang mga ito ay napakabilis na maaari nilang makumpleto ang 20 piitan sa isang araw. Napansin din niya na ang Downshi TV ay mayroon na ngayong 68 subscriber. Nag-alala si Miss O nang malaman niyang nilagay niya ang lahat sa ilalim ng embargo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ang isa sa kanila ay naging bagong tuber. Ipinaalam sa kanya ni MR Park na ang mga palabas na video ay kasalukuyang pangatlo sa pinakapinapanood na nilalaman. Kinikilala nila ang potensyal para sa mga bagay na mawalan ng kontrol kung hindi sila gagawa ng aksyon na nangangahulugang kailangan nila ng isang plano upang mahawakan ang sitwasyon. Habang patuloy na nagbabrowse si Miss Oh Kim ng mga video, napadpad siya sa isa na nagtatampok ng laban sa pagitan ng kakilakilabot na Russian Hulk Michael Jarvis at ang bihasang challenger na si Okita Hero. Ang matinding labanan ay nagpapanatili sa kanyang atensyon na nakadikit sa screen habang inihahatid ni Corvus ang kanyang signature killer move, ang Mega Punch Shower, na nagpatahimik sa abot tanaw. Pagkatapos ng laban, matapang na tinawag ni Corvus ang numero 1 world champion na si Japan's Okita Hero bilang kanyang susunod na kalaban. Ipinaalala ng video kay Miss O ang sranggo na irregular mula sa Korea Sangli, na kilala rin bilang Okita Hero. Nag-aalala siya na kung ang gobyerno ay lumapit ng masyadong nagmamadali sa ilalim ng pagkukunwari ng pagprotekta sa mga taong may talento. Gaya ng ginagawa ni Xiang, ang mga bagay ay maaaring maging katulad ng nangyari noong panahon ni Yang. Nagpasya si Miss O na kumilos. Hinihiling niya kay MR Park na mag-set up ng meeting kasama si ESO habang nilalayon niyang makipag-usap sa kanya ng personal sa labas ng opisina ng Sobel Clan. Ang karaniwang satsat tungkol sa presyo ng Jim Bob at Fishcake ay nagpapatuloy sa loob ng Soho Dansu. Sa pangkalahatan ay nakaupo sa harap ng kanilang mga monitor screen. Dunks nagtatanong ka kung ang monghe ay kumukuha ng araw at kinumpirma ng general na siya ay labis na nagtataka kung saan nagpunta ang Monk mula noong naisip niya. Kaya't ipinaalam sa kanila na nakatira talaga si Monk sa Swell kasama ang iba pang mga nabubuhay na monghe.
Ipinahayag ni Dong So ang kanyang pag-aalala na magiging mas mahirap para sa kanila ang manghuli ng walang kasanayan sa monk. Gayunpaman, iminumungkahi ni Genyo na dapat ding isaalang-alang ng Iso ang pagkuha ng isang araw na pahinga dahil ang kanilang clan ay kwalipikado para sa isang pag-update sa antas, kaya dapat ay maayos ito. Ibinahagi pa niya na nakakuha sila 140 milyon ng isa sa huling 3 araw na ikinatuwa ni Dong So. Napagtanto niya na sa halagang ito maaari silang lumipat sa level 2 dongyon. Sa pagmumuni-muni sa kanyang mga nagawa, natuwa si Dong She na makitang nakolekta siya ng 20,000 isa sa kanyang account, pangunahin mula sa pagtitipon ng mga bloodstone. Lalo siyang nasasabik sa posibilidad na mahawakan ang antas 2. Mga piitan at sinimulang kalkulahin kung gaano karaming mga bato sa dugo ang kakailanganin niya upang kumita ng mas maraming pera na may higit sa 3,000 puntos sa pagganap. Kaya't bumili siya ng iba't ibang mga kasanayan na humantong sa kanya upang makakita ng maraming bagay. Dahil dito, pumayag siyang magpahinga sa kanilang karaniwang gawain. Inanunsyo ni Genyo ang kanyang plano na dalhin si Lola Angyo bago sa parke sa panahong ito. Si Lola ay buong pagmamahal na nagbibigay ng isang mangkok ng pagkain upang suportahan ka, ang lobo, kaya pinagmamasdan sila ng may pagtataka kung ang mga aso ay maaaring gisingin tulad ng mga tao. Nagtataka, hinarap niya si Genhill at tinanong kung hindi siya pagod kung isasaalang-alang na abala siya sa pag-aayos ng truck kamakailan. Ipinaliwanag ni Genyo na ang paghahanap ng mga tamang bahagi ay mahirap na at ang aktwal. Ang proseso ng pag-aayos nito ay mas hinihingi. Kaya paano nag-aalok ng pangkalahatang ideya ng pagbili ng bagong truck? Ang pinakabagong modelo na si Genyo ay nagiging halatang nasasabik sa inaasam-asam, kaya iminumungkahi din na ibalik ka sa kanila. Sa showroom, ipinakita sa kanila ng salesperson ang Condel Drago XG 7,000 a dream na quotes para sa Hunter's Genyo. Nagpapahayag ng kanyang paghanga sa sasakyan. Ipinaliwanag ng salesperson na ang kotseng ito ay tumatakbo sa mga bloodstone at ito ay nakapresyo sa 80 milyon, isa na itinuturing na isang napakahusay na deal. Tinanong ni O si Genyo kung gusto niya ang kotse na sinagot naman ni Jenner. So that informs the salesperson that they will take the car and pay the full amount in cash, excited about their purchase so inquiries if they can drive the car out of the showroom immediately excitedly Jen who drives the Condel Drago XGP2. Sinasabi na ang kotse ay hindi kapani-paniwalang cool, mas mahusay kaysa sa kanilang nakaraang truck, kaya sumasang-ayon na binabanggit na kahit na ang upuan ng pasahero ay komportable at dapat ay nakuha nila ang kotse na ito ng mas maaga. Habang patungo sila sa kanilang destinasyon sa District 423 RDST General ay nagtatanong kung bakit sila pupunta doon dahil sarado ang lugar na iyon, kaya't ipinahayag na sinabi ni General dati para hindi siya magising. Dahil wala siyang sapat na pera, gayunpaman, ngayon, plano ng Iso na gisingin si Genyo. Ang paghahayag na ito ay nabigla kay Janelle at halatang kinakabahan siya nang makarating sila sa kanilang destinasyon, ang Wolf Cubback. Nagsisimula kang magsuping. Makaramdam ng mali, Eso senses isang mabahong baho na kinikilala niya bilang presensya ng mga goblins. Umuungol si Bako na kinukumpirma ang presensya ng mga goblins na kinakabahan. Tinanong ni Genyo kung maaari ba silang bumalik, ngunit determinado siyang magpatuloy sa plano. Siya ay nag-click upang buksan ang pinto ng kotse. Sinabihan si Genyo na hintayin siya sa kotse nang nakatalikod kagaya ng pakiusap ni General, kaya't maghintay ng 1 segundo upang huwag mag-atubiling, at mabilis na tumakbo palayo na parang hangin. Iniwan ng Genyo na lubos na namangha, sa loob ang Daily Loans Office, isang video mula sa Down Shoes, ang bagong tube channel na nagpapakita ng kanilang pangangaso ng paniki sa piitan. Napansin ito ng amo sa video at tinanong kung siya iyon. Kinumpirma ng gwardiya na totoo nga at binanggit na siya ay naging sikat sa YouTube kamakailan lamang. The boss acknowledges that show's combat capabilities are hard to measure as he is an irregular, making him a formidable force. Napagtanto ng boss na ang pagkuha ng isang assassin ay maaaring hindi epektibo laban sa gayunpaman, dahil dito, nagpasya siyang hindi sila maaaring walang magawa. Inutusan niya ang gwardiya na gumawa ng listahan ng mga individual sa pagkakasala sa Distrito 4. Kung kanino sila karaniwang nagbibigay ng pera.
Binanggit ng gwardiya si M.R. Choi, at ang amo ay nasasabik sa ideya ng paghahanap ng kanyang mga serbisyo upang harapin. Kaya kilala si M.R. Choi sa mahusay na pag-alis ng mga target at nangangailangan ng kalahati ng paunang bayad. Ibinahagi ng gwardiya na si Mr. Choi ay naglabas ng 6 na credit delinquent noong nakaraan, na nagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Tusong ngumiti ang amo at inutusan ang gwardiya na kontakin si M.R. Choi at bayaran ang anumang halagang hihilingin niya. Habang naglalakad si Lola patungo sa kanyang tahanan, ang langit ay biglang kumulog at ang ulan. Nagsisimula ng bumuhos na pagtanto niyang kakailanganin niyang maglaba muli dahil sa ulan. Tuksilo na lumabas. Lumapit sila kay Lola at nagtanong dahil siya si Suchili. Isa na rito si Miss Miso mula sa Returning Control Department at ipinakita niya ang kanyang identity card kay Lola. Miss Miso requests to have a word with so Grandma remains silent. Samantala, paurong si Jen Hill at pabalik. Naghihintay ka sa kotse. Bumuhos din ang ulan. Malakas na si Jono, nakaupo sa loob ng sasakyan, ay walang makita dahil sa ulan, kaya kalahating oras na siyang wala at nagsimulang magtaka si Jeno kung saan siya nagpunta. Biglang lumitaw ang isang halimaw sa bintana ng kotse na nakakatakot kay Jenyo. Gayunpaman, biglang bumagsak ang halimaw, naiwan ang dugo nito sa bintana ni Gino. Jeno naguguluhan sa nangyari, kaya binuksan niya ang gilid ng pinto ng kotse at pinababa si Jeno. Bumaba sila ng sasakyan at pabalik sinisinghot mo ang patay na halimaw na nakahiga. Sinalakay sila ng isa pang halimaw at nag-abot ng sandata kay Jenyo na hinihiling sa kanya na patayin ang halimaw at sundan siya. Nanginginig, dinampot ni General ang sandata ng may kaba. Nang maghintay para hintayin siya, tumulo ang luha ni Jenos sa kanyang mga mata. Tinanong niya kaya kung kailangan ba talaga niyang magising. Kaya ang pag-unawa sa kabigatan ng sitwasyon, sinabihan si Jen na hindi siya makakaligtas kung mananatili siyang mahina, na hinihimok siyang kumilos ng mabilis, inutusan ni Sogenio na patayin ang papalapit na halimaw. Kaya, pagkatapos ay inutusan kang salakayin ang halimaw. Ngunit sa kasamaang palad ang batang lobo na patunayan na ang QB ay masyadong walang karanasan at nahuli ng halimaw, kaya napagtanto niya na ang bakyu ay hindi pa sapat para harapin ang ganoong banta. Sinabi ni So sa general na dapat niyang saksakin ang halimaw ngayon upang mailigtas ang kanyang buhay. General, nanginginig pa rin sa takot at emosyon, nakikiusap na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Gayunpaman, nananatiling matatag si Eso sa kanyang mga utos, na hinihimok si Jenyo na salakayin at patayin ang halimaw. Ang bigat ng sandali ay napakabigat para kay Jen Hill, at ang kanyang kamay ay nanginginig habang bumubuhos ang ulan sa jet hose. Mataas ang emosyon. Iniipon niya ang lahat ng kanyang lakas at buong lakas niyang sinasaksak ang halimaw. Ang kanyang pag-atake ay matagumpay na naging dahilan upang pakawalan ka ng nilalang mula sa pagkakahawak nito. Kaya hinihimok siyang atakihin muli ang halimaw na inipon ng general ang lahat ng kanyang lakas at paulit-ulit na sinaksak ang nilalang na nagpalabas ng mabangis na scream gamit ang. Sa pagkabigla, itinapon ni Jenyo ang sandata. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na may bahid ng dugo na may takot, kaya iginiit na muling kunin ni general ang kutsilyo na binibigyang diin ang pagkaapurahan ng sitwasyon. General, halos maluha-luha, sabihin para hindi niya magawa. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Eso na kung hindi niya papatayin ang halimaw, mamamatay siya habang ang halimaw na wuon ay nagsimulang bumangon. At maghanda sa pag-attack muli, kaya employer Jenyo na tapusin ito at sundan siya habang tumatakbo ang oras. Sa matinding sandali na yon, naalala ni Jenner ang isang katulad na sitwasyon mula sa nakaraan ng si Eso ay hindi tumulong sa kanya, nang siya ay pisikal na binubuli ng mga nakatatanda. Naaalala niya kung paano lumayo si Eso, na iniwan siyang harapin ang mga nananakot ng mag-isa. Sa kabila ng pagtawag ni Jenyo para sa kanyang tulong at gayon din ang ginagawa muli. Dahil sa pinaghalong pagkadismaya at determinasyon, tumigil sa pag-iyak si Jenyo at muling kinuha ang kutsilyo. Napagtanto niya na kaya palagi itong ganito. Sa kanyang mga mata na namumula sa galit, buong lakas na tinapik ni Jenos ang halimaw at sinabihan itong tumahimik, ipinagpatuloy niya ang walang humpay. Pag-atake, paulit-ulit na sinasaksak ang nilalang, na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo sa buong paligid. Sa wakas, sa isang mabangis na suntok, pinutol niya sa kalahati ang ulo ng mga halimaw.
Sa galit na bumabalot pa rin sa kanya, patuloy na sinasaksak ni Genyo ang halimaw hanggang sa wala na itong buhay. Sa harap niya, nakangiti siya habang nakatingin sa dugo ang kutsilyo, gayunpaman, ang kanyang sandali ng pagtatagumpay. Maikli lang ang buhay ay isa pang halimaw ang biglang sumuntok sa kanya, dahilan upang matumba si Genho sa kanyang likod kasama ang nilalang sa ibabaw niya. Nagpalabas si General ng malakas na screen na nagsasabi sa halimaw na pumunta sa impyerno at saksakin ito ng kutsilyo. Muli niyang nagawang itulak palayo ang halimaw, tumayo at lumayo habang hawak ang dugo ang kutsilyo sa kanyang kamay na nakasunod sa kanya sa likod. Natatakpan ng malagkit na sensasyon ng mga halimaw na ginagawa ng general ng dugo ang kanyang paraan upang isuot, gayon din ang nakaupo sa ibabaw ng isang maliit na gusali ang kanyang kinakaharap. Kaya hinihingi niyang malaman kung bakit hinahayaan siya ni So sa lahat ng ito. Sinusuri ang mga istatistika ni Genyo na nagpapakita ng kanyang pagtatalaga bilang isang antas ng isa butcher. So finds the butcher tag to be somewhat cute, and asks Genho that have he ever worked at slaughterhouse. Looking up, it's so general na natatakpan pa rin ng mga monsters blood answers that he. Hiniling kay Genoa na pumunta sa kinaupuan niya at malumanay na sumunod, umakyat para sumapi sa selda sa tuktok ng maliit na gusali, pinagmamasdan ang isang tumpok ng walang buhay na mga halimaw sa likod. Kaya't narito si Genao, kaya nagmumungkahi na tapusin ang kanilang mga aktibidad sa lokasyong iyon sa gabi na bumubuhos pa rin ang ulan, kaya't kasama ng basang-basa sa dugo ang general na pumasok sa bumabalik na Departamento ng Kontrol, RCD. Ang isang opisyal ng babae ay nagtatanong kung paano niya sila matutulungan, kaya ipinaalam sa kanya na ang general ay may kagigising lang. Pinayuhan ng opisyal ang Gen OTA na maghugas muna sa shower room at pagkatapos ay tumuloy sa ikatlong palapag para sa screening sa dimensional na energy grading room. Habang papunta si General sa shower room, tinanong niya ito tungkol sa proseso ng pagmamarka. Ipinaliwanag ni So na mayroong makina sa grading room na sumusukat sa dimensional na enerhiya ng isang tao. Upang may rehistro bilang isang nagising na F-rank, kailangan ng isa na lumampas sa 100 sa pagsukat na maging kwalipikado para sa pagsusulit ng hunter. Idinagdag pa ni So na nakakuha siya ng 76 dati, kaya naman bumagsak siya sa pagsusulit. Mukhang medyo nag-aalinlangan si Genyo sa impormasyong ito. Pagkatapos mag-shower, pumasok sila sa Dimensional Energy Grading Lab. Hiniling si Genyo na humiga sa measuring machine, at pagkatapos ng isang flash at tunog ng beep, ang kanyang score ay 111. Inutusan siya ng lab attendant na bumangon at pagkakataon na sumailalim. Maayos ang proseso ng screening. Sumang-ayon si Sil at pumunta sa skill manifestation room. Ang lady lab attendant ay nag-aalok kaya nang humiga sa screening machine. Habang nagsisimulang magproseso ang makina, napapikit siya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay napansin niya ang isang abiso na nagpapahiwatig na may nagmamasid sa kanya at ang kanyang impormasyon ay itatala. Nagulat siya, mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata at lumitaw ang mga digit na kumakatawan sa kanyang score. Nagulat siya, ang kanyang marka ay 180. Pinupuri ito ng babaeng attendant dahil sa kanyang kahanga-hangang rate ng pagtaas at kinikilala na tumutugma ito sa narinig tungkol sa kanya. Ipinaalam niya sa kanya na sa rate na ito malapit na siyang ma-upgrade sa isang E-rank. Nagtataka tungkol sa pinagmulan ng mga makina, kaya nagtanong sa kanya kung sino ang lumikha nito. Magalang na tumugon ang attendant na sigurado siyang ginawa ito ng ilang siyentipiko. Ang misteryo sa likod ng paglikha ng mga makina sa pamamagitan ng kung ano. Nahanda na ang kanyang nagising na ID card. Binibigyan din siya ng cellphone at ipinaalam sa kanya na kwalipikado na siyang kumuha ng pagsusulit sa hunter, kaya binabati namin ang kanyang kapatid sa mga tagumpay na ito. Kaya tinanong si Gen O kung may naramdaman siyang kakaiba sa proseso ng paggrado ng enerhiya. Sumagot si Jenner na wala siyang naramdamang kakaiba, kaya nag-isip-isip. Na maaaring dahil si Genyo ay hindi kasing sensitibo niya sa bagay na yon, kaya't nagtanong pa tungkol sa kakayahan ni Genos na gumising kung saan ipinahayag niya na ito ay pagpatay. Samantala, kaya napansin ko si Inspector ang aking maikling pagdaan sa isang mapaglarong tumawag sa kanya ng Blondie upang makuha ang kanyang atensyon. Ang junior inspectors kasama si Inspector Choi ay nabigla kay So Audacity. Sa pag-akalang mayroon siyang death wish, nalaman ng isa sa mga junior inspector na siya ay napaka-park,
kaya humingi ng paumanhin para sa kanyang nakaraang komento kay Inspector Choi sa kanilang huling pagkikita, na binanggit na hindi pa siya sanay na makipag-ugnayan sa mga sibilisadong tao. She brushes it off, telling him to forget it and avoid crossing path again. The junior inspectors start teased their captain about her supposedly connection with Sel, pabirong nagtatanong kung malapit na siyang magpakasal, kaya nanatiling tahimik. Hinikayat ng mga junior inspector si Eso na lumipat na at nakaramdam siya ng pagkabigo sa sitwasyon. Kaya't napagtanto na ang pagpili ng inspektor na ugali ay ganap na akma bilang ninang. Sa pakete sa loob ng opisina ng Eso clan, si Miss O mula sa RCD ay nakaupo sa tabi ni Grandma habang pareho silang uminom ng strawberry na alak. Si Lola ay pinupunan ang kakayahan ni Miss Emores na humawak ng alak sa kabila ng kanyang murang edad. Ibinahagi niya kay Miss upang ang kanyang yumaong asawa ay gumawa ng alak 10 taon na ang nakalilipas, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong matikman ito. Sa pagtikim ng inumin, nagkomento si Miss Misil na ang mga maligalig na halimaw na iyon ay tila may death wish. Pinahalagahan ni Lola ang kanyang prangka na paraan ng pagsasalita. Pinuri rin ni Miss Michelle si Lola para sa masarap na fish cake na sopas na inihain niya, na tinatawag itong pinakamasarap na mayroon siya. Sumang-ayon si Lola, binanggit kung gaano ito kahusay sa mga inumin. Miss Michelle remarks na nagbebenta ay mukhang huli na kaya sa pangkalahatan ay pumasok sa opisina na nag-udyok kay Lola na sabihing nakakatawa. Niyakap niya ang kanyang ama at nagtatanong kung bakit siya late. Si Jen, na nagtanong sa kanyang anak kung mayroon siyang isang masaya na araw kung saan si Jeonyo, ay masigasig na sumagot ng oo. Napansin ni So si Miss So at tumayo siya para betin siya, so appear in Triton asked her who is she is. Bago siya tumugon, lumalabas ang kanyang mga istatistika sa kanyang harapan, na nagpapakita na siya si Miss So Kim. Level sa 2 ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Captain Missile Kim ng RCD Returning Management Team, kaya nagtanong kung bakit siya naririto. Ipinaliwanag ni Miss Miso na narito siya para mag-propose ng kontrata. Nang bumalik ito sa Earth, dumating siya sa isang portal ng Crimson, na nagpapahiwatig na ang mga kinakailangan ay natugunan para sa isang ligtas na pagbabalik. Ipinaliwanag niya na ang opisyal na titulo ng mga nagbabalik is Coordinate Human. Higit pa rito, muling lilitaw ang Crimson Portal bilang isang tulay na portal na magbibigay daan sa kanila na bisitahin ang bawat isa sa gilid na interesado sa kanyang paliwanag, kaya ang magtanong na may pulang portal ay lalabas na may nakaturo na kilos. Towards Miss O ay nagpapahiwatig na ito ay malapit sa coordinate, kaya't naiintriga sa posibilidad na makita ang kanyang mga kaibigan. Muli sa pamamagitan ng bridge portal, ipinaliwanag ni Miss Miso na ang RCD ay ipinapalagay na ang 4th planeta ay isang bagong pagtuklas. At kung ang kanilang tama ang mga pagpapalagay, si Coriel ang may tanging tulay na portal patungo sa planetang iyon, kaya nagtatanong kung kailan lalabas ang portal, kung saan siya ay tumugon sa loob ng 99 na araw. So inquires about Miss Emara's intentions, asking her what she wants from him. Bilang tugon, hiniling niya na iwasan niya ang pag-alis ng Korea hanggang sa magbukas ang portal, na nag-aalala tungkol sa paghihigpit, kaya tinanong siya kung bakit niya dapat gawin yon. Ipinahayag ni Miss Meso ang kanyang pag-aalala na ayaw niyang mapunta siya sa katulad ni Sunale, na kasalukuyang niraranggo bilang numero 1 sa mundo na kilala bilang Okita Hero sa Korea, ipinaliwanag niya. Pinigil ang isang nakakulong na bumalik sa ilalim ng dahilan ng pagprotekta sa kanila. Sa kabila ng pagiging isang de-rank returnee lamang, si Sangli ay napakalakas at hindi napigilan ng pasilidad. Pagkatapos makaramdam ng pagkabigo sa kanyang bansa, nilapitan ng gobyerno ng Japan si Sangli, na humantong sa kanya, upang lumipat sa Japan. Siya ay gumanap ng isang mahalagang papel sa paglikha ng gate sa planeta Hyde sa Tokyo Miss, kaya ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng dimensional na enerhiya.